Nagsimula kay Commander Matthew Perry, isang senior officer ng United States Navy. Dumating siya sa Japan na may mga utos na itulak ang bansa sa pagbubukas ng mga relasyon sa kalakalan. Noong panahong iyon, ipinatupad pa rin ng Japan ang mga mahigpit na batas na nagbabawal sa komersyo at pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan. Nagtalo si Perry na ang mga batas na ito ay luma na at hiniling na muling isaalang-alang ng emperador ang mga ito. Noong ika-31 ng Marso, 1854, nilagdaan niya ang kasunduan ng Kanagawa sa ngalan ng Estados Unidos, na minarkahan ang simula ng pagbubukas ng Japan sa labas ng bansa. Hindi nagtagal naging problema ang komunikasyon. Ang Japanese Ministry ay umasa sa isang tagapagsalin, ngunit ang kanyang interpretasyon ay lumikha ng komplikado. Nang si Perry ay iniulat na inihambing ang mga Hapones sa mga ligaw na hayop. Ang insultong ito ay ikinagalit ng pinuno ng ministro. Sinubukan ng tagasalin na ipaliwanag ang kanyang sarili ng direkta kay Perry, ngunit walang nakaintindi sa kanya. Napagkamalan pa nga ng isang sundalong Amerikano ang kanyang mga salita na parang Dutch kaysa sa Ingles. Upang palakasin ang kanyang posisyon, naghandog si Perry ng mga regalo mula sa Amerika. Nagpakita siya ng mga kagamitan sa telegraph, litrato, teknolohiya, bala, at modernong mga pistola. Inihayag din niya na ang kanyang delegasyon ay mananatili hanggang sa ganap na maaprubahan ang Treaty of Kanagawa. Ang pagdating ng mga dayuhan ay nagpabagabag. Si Chiang Shengming, ang pinuno ng Anaka, ay nag-aalala tungkol sa kahihinatnan ng kanyang bansa. Sa Uno National Security Center, ipinakita sa kanya ng kanyang anak na babae na si Zhu Ji ang kanyang mga painting, na ang isa ay naglalarawan ng isang dayuhang barko. Sinunog ni Shengming ang larawan, kumbinsido na ang mga simbolo ng kanluran ay mapanganib. Hinangaan ni Zhu Ji ang kulturang kanluranin at nangarap na maglakbay upang makilala mismo ang mga Amerikano. Gayunpaman, tinanggihan ni Shengming ang kanyang kahilingan at sa halip ay inayos niya na pakasalan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang samurai, si Hirakata Hirajiro. Ang desisyon ay dumurog sa kanyang pag-asa, iniwan siyang bigo at pagkawasak sa pagitan ng awtoridad ng kanyang ama at ng kanyang pagnanais na matuto tungkol sa labas ng mundo. Habang nahihirapan si Zhu Ji sa kanyang pagkakulong, isa pang figure sa Anaka ang tahimik na namumuhay. Si Tang, na nagsilbi sa ilalim ni Shengming bilang isang samurai, ay sa katotohanan ay isang especially iya para sa shogun. Sinanay siya mula pagkabata ng kanyang ama, ginamit niya ang kanyang katalinuhan at lakas upang mapanatili ang isang maling pagkakakilanlan bilang isang opisyal ng pananalapi. Sa panlabas, tila namumuhay siya ng isang tahimik na buhay pampamilya, maingat na itinatago ang kanyang tunay na kakayahan upang protektahan ang mga nakapaligid sa kanya. Lalong nabalisa si Shengming tungkol sa presensya ng mga Amerikano. Ang kanyang takot ay nagambala sa kanyang pagtulog at nagtulak sa kanya upang subukan ang kanyang mga tauhan. Inutusan niya ang lahat ng kanyang mga samurai na magtipon para sa isang marathon, sa paniniwalang sila ay lumambot na pagkatapos ng higit sa 2 siglo ng walang digmaan. Naisip niya ang karera na ito, ang magpapatunay kung handa silang ipagtanggol ang bansa. Bago ang kaganapan, si Zezen ay lihim na nagpadala ng isang ulat sa sentral na pamahalaan na nagbabala sa kanila ng mga kaina hinalang paghahanda sa Anaka. Nang sumali siya sa pagtitipon, nagulat siya nang makitang nagayos lamang si Shengming ng 58 kilometro na karera na may mga gantimpala para sa mga nanalo. Isa itong pagsubok sa pagtitiis, hindi isang planong militar. Naalarma, nagmadali si Zezen sa post office upang kunin ang kanyang sulat, ngunit huli na ang lahat. Naipadala na ang mensahe at hinarang ng mga gwardya ang pagtatangka niyang pigilan ito. Napagtanto niya na ang hindi pagkakaunawaan ay magdudulot na ngayon ng mga kahihinatnan na hindi niya makontrol. Kasabay nito, ang pagtitipon ay nagbigay kay Zhu Ji ng pagkakataon na makatakas sa kontrol ng kanyang ama. Ginupit niya ang kanyang buhok, nagbalat kayo, at tumakas. Sa tabing ilog, sinubukan siyang guluhin ng isang palaboy, ngunit lumaban siya at nanalo. Mabilis na inutusan ni Shengming si Hirajiro at 2 samurai na hanapin si Zhu Ji. Sa kanilang paghahanap, nag-cross ang landas nila ng isang palaboy na walang kamalay-malay na iniabot sa kanila ang mga damit na iniwan ni Zhu Ji. Ngunit pinatay lang ni Hirajiro ang lalaki at ibinalik ang kimono kay Shengming. Galit na galit sa paningin ng kasuotan ng kanyang anak na babae, si Shengming ay ipinagpatuloy ang marathon, ang kanyang galit ay kumukulo. Sa gitna ng lumalalang tensyon na ito, si Hironoshan Usugi, ang pinakamabilis na samurai sa Anaka, ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa isang mayamang mangangalakal. Sa bahay ng mangangalakal, pinaghain siya ng masaganang pagkain at nag-alok ng pagkain para sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ay hindi dahil sa kabaitan ito, ngunit isang suhol para matalo siya laban kay Hirajiro,
ang piniling manugang ng lokal na pinuno. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang kahirapan, hinimok siya ng pamilya ni Reynosa na makipagkompetensya ng may karangalan at ipaglaban ang tagumpay sa darating na karera. Kasabay nito, ang isang batang lalaki na nagngangalang Yizo, na kumikita sa mga kabute, ay nangarap ding sumali sa marathon. Nag-cross ang landas niya sa isang matandang samurai na nagngangalang Kuritama, dating kaibigan ng kanyang yumaong ama. Matapos marinig ang plano ni Yizo, pumayag si Kuritama na sanayin siya. Kalaunan ay ipinakilala ni Yizo si Kuritama sa kanyang ina at ang pagpupulong ay nagpaalala sa matandang mandirigma ng buhay pamilya na matagal nang wala. Hindi nagtagal, may dumating na manlalakbay na humihingi ng pagkain. Ang manlalakbay na ito ay si Zuji na nagbalat kayo. Naramdaman ni Kuritama ang isang bagay na pamilyar sa kanya, ngunit iginiit ni Zuji na siya ay isang mahirap na palaboy na naghahanap ng masisilungan bago maglakbay. Nag-alinlangan si Kuritama sa kanyang kwento dahil ang isang taong nagsusuot ng hindi magandang damit ay nagpupumilit na dumaan sa hangganan ng hindi napapansin. Samantala, dumating ang lihim na sulat ni Zezen sa korte ng shogun. Matapos basahin ito, pinaghihinalaan ng shogun si Xingming ng pagpaplano ng isang rebelyon. Ang hinala ay pinatindi ng marupok na estado ng Japan kasunod ng kamakailang desisyon na magbukas ng kalakalan sa mga dayuhan. Sa pagkilos sa ulat, inutusan ng shogun ang isang piling puwersa na pinamumunuan ni Hayabusa na magmarcha laban sa Anaka. Nang sumunod na araw noong 1855, opisyal na nagsimula ang marathon. Ang samurai mula sa buong rehiyon ay nagtipon upang muling magparehistro. Kabilang sa mga ito ay si Zuji na gumamit ng ibang pangalan na kano para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Nag-sign up din sina Kuritama at Yizo para makipagkompetensya. Inihanda ni Zezen ang kanyang sarili na may buong armas. Dahil alam niyang ang kanyang ulat ay maaaring magdulot ng pagkawasak sa Anaka. Bago siya umalis, ang kanyang asawa ay nanalangin para sa kanyang kaligtasan at siya ay nagsimulang sumali sa karera. Nagsimula ang marathon sa pagtakbo ng mga samurai sa masukal na kagubatan bago makarating sa bukas na palayan. Habang nasa daan, biglang huminto si Uki Yoshikuni, isang finance officer, na nagreklamo ng pananakit ng likod at sakit sa bato. Hinimok niya ang iba na magpatuloy nang wala siya. Minsang mag-isa, nakuha niya ang isang nakatagong kabayo. Si Uki ay ipinahayag na isang espiya para sa shogun, at sumakay siya upang salubungin ang mga sentral na hukbo na sumusulong patungo sa Anaka. Sa ibang landas, mabilis na napagod si Hirajiro. Kasama ang dalawang katulong sa kanyang tabi, tinahak niya ang mas madaling ruta kung saan naghihintay ang tubig at isang palan. Pagkatapos magpahinga, pinilit niyang buhatin siya ng kanyang mga tauhan hanggang sa muling marating ang pangunahing kalsada. Sa kalaunan ay dumating sa unang checkpoint sa hangganan ng Anaka. Samantala, si Zezen, na matagal nang inakala na isa lamang samurai, ay nagsimulang maunawaan ang bigat ng kanyang maling ulat. Sa istasyon sa isang checkpoint, inutusan siyang hanapin si Uki, ngunit sa kalsada. Nasaksihan niya mismo ang katotohanan. Ang gitnang hukbo ay sumusulong na patungo sa Anaka. Ang anumang pagkakataon na itama ang pagkakamali ay nawala. Nang sinubukan ni Zezen na ipaliwanag na hindi tumpak ang kanyang ulat, pinaalis siya ni Uki. Ipinahayag ni Uki ang kanyang katapatan sa shogun, iginiit na magpapatuloy ang pag-atake kahit na nangangahulugan ito ng pagsira sa kanilang sariling lupain. Habang lumalala ang kanilang pagtatalo, hinamon siya ni Uki. Nag-away ang dalawang samurai. Noong una, nag-alinlangan si Zezen, ngunit ang walang humpay na mga hampas ni Uki ay pinilit siyang lumaban. Dahil sa mga kasanayang sinanay niya mula pagkabata, natalo ni Zezen si Uki. Ngunit ang tagumpay ay hindi nagdala ng kaginhawaan. Alam niyang hindi mapipigilan ang pag-atake, at wala na siyang pagpipilian kundi sumama kay Shengming sa pagtatanggol sa Anaka. Sa ibang lugar, ilang samurai ang nakarating sa pangalawang station, kung saan may pagkain at inumin. Si Hiro Maison, na kilala sa kanyang bilis, ay nagtago ng ilang rasyon upang maiuwi sa kanyang asawa at anak. Sa likod ng iba, dumating si Zuji sa unang checkpoint. Naghinala ang mga gwardya at natuklasan ang kanyang pagpanggap. Napagtanto nilang siya ang tumakas na anak na babae ni Xingming at ipinaaresto siya. Makalipas ang ilang sandali, narating ng mga tropa ng shogun ang post. Pinangunahan ni Hayabusa ang pag-atake, na dinaig ang mga gwardya sa isang mabilis na pag-atake. Sa kaguluhan, umalangaw-ngaw ang isang putok ng baril. Sinubukan ni Zuji na tumakas ngunit tinamaan siya ng bala ni Hayabusa sa likod. Sa kabila ng kanyang sugat, nagawa niyang makawala. Sa tabing ilog, natagpuan siya ni Zezen. Pinalaya niya siya mula sa kanyang mga pagpigil, inalis ang bala, at ginamo ang kanyang sugat hanggang sa makatayo siyang muli.
Samantala, si Hirajiro at ang kanyang mga tagasunod ay muling umiwas sa pangunahing ruta sa pamamagitan ng pagtahak sa isang mapanganib na daan. Ang lupain ay halos matarik nang ang isang tagasunod ay nadulas malapit sa isang bangin. Sa sandaling iyon, si Okashima, isang lihim na espiya ng shogun, ay sinipa ang lalaki hanggang sa kanyang kamatayan. Nagpatuloy ang kanilang pagsubok sa loob ng kuwebo kung saan nakaharang ang oso sa daanan. Sa pilitang tumakas, tumawid sila sa isang bangin sa isang tulay na lubad. Habang ginagawa nila, pinutol ni Okashima ang lubad, ipinadala si Hirajiro sa ilog sa ibaba. Tinatangay siya ng agos, si Hirajiro ay dinala pababa ng agos hanggang sa makatagpo niya sina Zezen at Tsuji. Sinabi sa kanya ni Zezen na ang mga tropa ng shogun ay naghahanda na saktan si Anaka. Napagtanto ang panganib, mabilis na tinawag ni Hirajiro ang samurai na bumalik at ipagtanggol ang kastilyo. Si Tsuji, bagamat nang hihina pa, ay nagpumilit din na bumalik, natatakot sa kaligtasan ng kanyang ama. Habang nasa daan, nahuli ni Hirajiro si Okashima na may kain na hinalang nagsasalita sa iba at pinatay siya kaagad. Nagulat ang mga lalaki, ngunit idineklara siya ni Hirajiro na isang taksil at pinilit silang magmadali, na nagbabala sa isang nagbabantang krisis sa kastilyo. Sa oras na bumalik sila, dumating na rin si Hayabusa. Bumati si Xingming sa kanya at inalok pa siya ng tsaa. Sapagkat si Hayabusa ay dating mula sa Anaka at nakilala siya ng maraming taon. Ngunit sa ilalim ng magalang na pagpapalitan ay nakalagay ang kanyang tunay na layunin, upang durugan ang samurai. Kinuha niya si Xingming bilang bihag, tinitiyak na mas madaling talunin ang mga mandirigma sa kanilang pagbabalik. Sa hangganan, natagpuan ng nagbabalik na samurai ang mga gwardya na pinatay ng mga tauhan ni Hayabusa. Sa daan, sinalubong sila ng mga kabalyero, at sumiklab ang matinding labanan sa mga palayan. Dumating si Hirajiro sakay ng kabayo at nakipaglaban sa tabi ng mga samurai. Sa malapit, nakita ni Zezen at Tsuji si Hirajiro na hinahabol ng mga mangangabayong kaaway. Mabilis silang naglagay ng bitag na lubad sa daanan, pinabagsak ang mga kabayo at ikinalat ang mga sundalo. Sama-samang lumaban ang tatlo at nagawa nilang talunin ang natitirang mga kabalyero. Kahit na ang mga mandirigma ng Anaka ay dumanas ng matinding pagkatalo, nanag sila. Ang mga nahulog ay inilatag ng may paggalang at ang mga nakaligtas ay bumalik sa kastilyo upang makita ang kanilang mga pamilya. Ngunit sa loob, hawak pa rin ni Hayabusa si Xingming na hostage. Nang pumasok ang samurai, tumayo si Hayabusa na may hawak na baril. Unang nag-react si Zezen, naghagis ng kutsilyo na nakagambala sa kanyang pakay. Ang mga tagapaglingkod sa kastilyo ay nagpakawala ng isang volley ng mga arrow, na sinundan ng mga kababaihan na naniningil ng mga sibat mula sa iba't ibang panig. Muling hamampos si Zezen, naghagis ng kutsilyo na nagpatigil sa kanya bago pa niya matamaan ng suntok. Sa pagtatapos ng banta, niyakap ng mga pamilya ang kanilang mga mahal sa buhay. Nang gabing iyon, sa wakas ay nakarating sina Kuritama at Yizo sa kastilyo. Pagod sa marathon, huminto sila sa hanay ng mga nawalang sundalong shogun, yumoko bilang paggalang, at pagkatapos ay pumasok. Naghubad pa si Kuritama para pagaanan ang kanyang paggalaw pagkatapos ng katagalan. Sa harap ng lahat, ipinagtapat ni Zezen ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang espiya ng shogun. Dahil sa pagkakasala, inihayag niya ang kanyang intensyon na gumawa ng harakiri, na nagmamakaawa lamang na ang kanyang asawa at anak ay maligtas sa parusa. Ang kanyang asawa, natigilan, natanto sa unang pagkakataon na dinala niya ang pasanin na ito sa katahimikan. Habang itinataas niya ang talam upang wakasan ang kanyang buhay, humakbang si Tsuji at nakiusap sa kanyang ama na pigilan siya. Pinaalalahanan niya si Xingming na minsang nailigtas siya ni Zezen at nangatuwiran na karapat-dapat siya ng pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ng matinding katahimikan, pumayag si Xingming. Sa halip na parusahan, inutusan niya si Zezen na bumalik sa edito at ipagpatuloy ang kanyang serbisyo. Pagkatapos ay hiniling ni Tsuji na samahan siya, determinadong ituloy ang sarili niyang landas at tuklasin ang mas malawak na mundo. Hindi nagtagal, formal na nilagdaan ng Japan at United States ang Treaty of Kanaigawa, na nagbukas sa bansa sa kalakalan at diplomatikong relasyon. Ang kaganapan ay na-immortalize sa isang opisyal na pagpipinta kung saan lumitaw si Zezen sa mga saksi, na siniguro ang kanyang lugar sa kasaysayan. Mula noon, naalala ang Anaka Marathon bilang simula ng long-distance running tradition ng Japan. Nang maglaon, ito ay naging taunang kaganapan at isang pangmatagalang simbolo ng pagtitiis ng samurai. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.